Shoutout kay Pakaw ng Bayan, RC Buted sa kanyang misis na si Marinel at sa kanilang anak na si Sam Buted, Edsy Siega, Lawrence Gariando, Tirso de los Reyes, Alan Verches, RG Bueno, Francisco Galbolingo, Rafael Dominguez, kay Amo Marlu, Rothy, KM at Isabel, Rudy Labarda, Roman Agustin, kay Christian Arahan at sa kanyang mami na si Emma at sa kapatid na si Christine Arahan, Joven Nambatak, Justin Festijo, Fighter Lala, Roger Mungkal, Ramil Ignacio, Ron Lakay, William Pabalate, Jerry Jonsay, Juarez Aliejo, Jericho Kayanan, Arnold Salazar, Cornelio Santiago, kay Joel at Melanie Mabuti, Carlo Ocampo at Ike Ilanan. Shoutout din kay Rodolfo Placido Tulu II. At ang balita natin ngayon, mukhang determinado talaga ang TNT na magpalakas ng lineup. Alam naman natin na nakuha na nila si Bobby Ray Parks at si Poy Eram, at ngayon ang usap-usapan, determinado daw ang TNT na makahanap ng papalit kay Jason Castro. Dahil alam natin ito si Jason Castro, although isa sa pinakamagaling na point guard sa Asia, ay nagkakaedad na. At ang tinitingnan daw nila ngayon ayon sa mga observers na pwedeng kapalit ni Castro ay si Robert Bolick. Mag-agree ako dyan sa observation na yan. Dahil syempre nakikita naman natin ito si Robert Bolick na ever since na maglaro niya sa Northport ay nagpakitang gilas talaga. At isa siya sa mga top point guards ng PBA although rookie pa lang. At ito si Robert Bolick, although galing sa isang ACL injury, mabilis naman yung kanyang recovery at ngayon nga ay nakakapag-practice na sa Northport. Kaya marami ang naniniwala na ito si Robert Bolick ay malaki ang magagawa sa TNT in case dyan nga siya. Of course, alam natin na hindi makukuha ka agad-agad at ganun na lang ng TNT itong si Robert Bolick dahil alam natin ang Northport usually nakikipag-deal yan sa SMC Group. At alam din natin na maraming SMC teams, ang Magnolia, Ginebra at San Miguel ay interesado din daw na makuha ang serbisyo ni Bolick. Of course, ang Northport, hindi rin naman yan kaagad-agad pakakawalan si Bolick, lalo na at maganda yung tandem nila ni Christian Stan Hardinger. Andiyan pa si Sean Anthony at yung kanilang rookie na si Sean Maganti, kaya sa tingin ko hindi yan basta-basta pakakawalan ng Northport. Basta ang sa tingin ko lang bagay nga si Robert Bolick sa TNT dahil pwede nga siyang kapalit ni Jason Castro oras na dumating na yung panahon na humina na yung laro ni Castro o kailangan na nitong magretiro. Kaya I am sure, gagawa na paraan ng MVP group para subukan nilang makuha ito si Robert Bolick at magkaroon na ng successor si Jason Castro sa TNT. Katulad na lang ng nangyari noon sa TNT noong si Jimmy Alapag ang main point guard nila at ito ay napalitan ni Jason Castro at ngayon naman si Jason Castro ay naghahanap ng kapalit at mukhang ang sa tingin ng mga observers at basketball analysts ang bagay na kapalit dyan ay si Robert Bolick. Tignan na lang natin kung mangyayari nga to o baka maunahan sila ng SMC teams o ng kahit pa Alaska, Rain or Shine o Phoenix na makuha ang serbisyo ng top point guard ng Northport. At ang susunod naman nating balita, ka-anunsyo lang ni Kelly Williams na siya ay magre-retire na. Kilala bilang Machine Gun Kelly, ito si Kelly Williams bago ito naglaro sa TNT ay naglaro ito ng mahabang panahon sa Santa Lucia at ito ay doon nakilala bilang isang offensive powerhouse. Naging MVP pa to at isa sa pinakamagaling na mag-dunk sa PBA. Isa siya doon sa mga early field amps na dumating sa liga at unlike doon sa mga field champs, talagang field amp ito si Kelly Williams at pinatunayan niya ang kanyang galing at ang kanyang versatility. Nanggaling din sa isang maluhang sakit ito si Kelly Williams pero nakarecover. At nung siya ay lumipat sa TNT, doon natin nakita na willing at kayang palang baguhin ni Kelly Williams yung kanyang laro. Dahil dati ang laro nito ay puro sa opensa lang. Pero nung nalipat siya sa TNT ay binago niya ang kanyang estilo at naging isa siya sa pinaka-top defensive players ng liga. Ito ay isang case ng isang player na willing at nag-adjust ng kanyang laro para naman tumagal siya sa liga. At ang naging resulta nito ay isa siya sa pinakamagaling at pinaka-importanting parte ng TNT lalo na nung kanilang championship runs nung nandun pa si Larry Fonasher, si Jimmy Alapag at si Ronnie Del de Ocampo. So good luck na lang sa mga future endeavors ni Kelly Williams at alam natin na napakalaki na nakontribute ito sa PBA at i-consider ito sa mga isa sa pinakamagaling na field amps at pinakamagaling na players na rin of all time sa liga. Ever since nakuha ng Golden State Warriors yung number 2 pick sa darating na NBA draft, unanimous ang mga NBA analysts at yung mga trade experts na sinasabi na ite-trade ito ng Golden State. Ang Golden State ay nakakuha ng worst NBA record nitong season na to
Pero marami ang umaasa na magbabounce back ito next season dahil nandiyan na si Steph Curry at si Klay Thompson. Of course, hindi pa natin alam kung mananatili si Draymond Green dyan at baka yan ay kasama doon sa trade ng Golden State. Ang alam lang natin, halos unanimous ang lahat sa paniwala na ite-trade ng Golden State itong number 2 pick at baka magsama pa ng ibang players at assets para maging mas interesting at maging appetizing para doon sa mga ibang teams. Hindi pa natin alam kung saan dadalhin ng Golden State yung pick na yan, pero marami ng mga trade rumors na lumalabas. Of course, unang-una na dyan ay isasama daw ng Golden State yung number 2 pick sa isang trade package para makuha nila si Giannis Antetokounmpo kung sakaling hindi na ito sarili at maisipan itong umalis na sa Milwaukee Bucks. Meron din nagsasabi na gagamitin ng Golden State yung number 2 pick na yan para makuha si Blake Griffin mula sa Detroit Pistons. Alam natin may edad na ito si Griffin pero kaya pa rin niya maglaro. And most importantly, dun daw sa trade na yan, yung Griffin to Golden State, mapupunta si Andrew Wiggins sa Detroit. So, magkakaroon na ng relief ang Golden State sa malaking salary ni Andrew Wiggins at magkakaroon sila ng space sa salary cap nila. Of course, ang Detroit naman magre-rebuild. So, willing siguro sila na makuha yung kontrata ni Andrew Wiggins kung kasama yung number 2 pick ng Golden State. Of course, nandyan din yung case ni Joel Embiid na matagal nang napapabalita na gusto lumipat sa Golden State at pwede nga nila siguro makuha yan kung i-offer nila yung number 2 pick plus magsama pa sila ng ibang players. Hindi natin alam kung sino pang isasama nilang players dyan. So ang tabayanan na lang natin kung ano gagawin ng Golden State doon sa number 2 pick nila. At bago tayo magwakas, batiin muna natin ulit ang ating mga taga-subaybay. Shout out kay Pakaw ng Bayan, RC Buted sa kanyang misis na si Marinel at sa kanilang anak na si Sam Buted, Edsy Siega, Lawrence Gariando, Tirso de los Reyes, Alan Verches, RG Bueno,